Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guys from Mas Gary Channel. A fatal o zomatarder sa inyong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign off. For the sign off, Virgo. So Virgo, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporte sa aking channel, lalo-lalo na ang skip na nga sa way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information paano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha. There's a judgment. Now, there's a wake of color inner calling. Parang tinatawagan ka dito na mag-pay attention ka. Na binibigyan ka ng babala, paalala, na mag-ingat ka. No? Na maging mas mabusisi ka. No? Pagmasdan mo kung ano yung bawat action and decisions mo. And of course, there's a three of wands, the waiting is over. Na may paparating sa yung mensahe na may darating na. No? Na matagal mo nang hinihintay. No? Pay for documents. Ano man yung bagay na hinihintay mo, there's a possible na makuha mo na. And there's a tower moment for major changes. No? Some of you guys na meron ditong lilipat ng trabaho. May nasasense ako dito na maaaring mabago na ang takbo ng sitwasyon mo, kalagayan mo. And there's the King of Swords, no? Kumbaga puputulin mo na yung mga bagay na alam mong hindi nagsaserve sa'yo. Yung nagbibigay ng anxieties, worries sa'yo. And there's the Lovers, connected with your love life. Pero alam pa natin yan. Bakit napasok ang pag-ibig dito sa reading mo? Connection about sa pag-ibig. Alamin natin yan. And of course, there's an Ace of Wands. No? Magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, no? Bagong idea. What is the judgment? Represent guys with a 5 sword. Nagkakaroon ng self-sabotage. Not that because of your action. Kaya pala may paalala. No, pinapaalalahanan ka na mag-ingat ka. No, dahil ginagamit yung mga sinasabi mo, no, or information na nalalaman sa'yo behind your back. No, ginagamit yung bagay na yun para gising ka sa sarili mo mantika. No, para linlangin ka. No, para pabagsakin ka dito. Pinapaalalahanan ka na huwag ka na nag-share ng information with other people. Kahit sino man yung mga taong lubos mong pinagkakatiwala, huwag ka na nag-share. No? Kasi parang nangyayari dito, nagkakaroon ng inside job. No? Tinataydor ka ng harap-harapan. What is the Three of Wands? Represent with the word card. So some of you guys, do double clarification na makakapag-travel ka na. Na may hinihintay kang resulta, no? Sa iyong in-applyan, maaaring makakaalis ka na. Or either kumbaga makakapag-travel ka talaga dito. Now, what is the Tower moment? Represent with the Two of Swords. There's a decision now that you need to make. Kailangan mo nang umalis dyan sa trabaho mo. No? Lumipat ka ng ibang trabaho. O lumipat ka ng ibang tinitirhan. No? There's a lot of toxic. What is the King of Swords? Represent with the Knight of Pentacles, being security. Na magkaroon ka ng seguridad, maging matalino ka at maging wise ka sa lahat ng gagawin mo. Ano man yung mga bagay na bit-bit mo, hawak-hawak mo, huwag kang nagbibigay ng impormasyon na kahit kanino, no? Maaaring napangungunahan ka, no? Parang naaagawan ka ng eksena, and there's a Page of Pentacles, invest wisely. Na ibig sabihin nito, guys, no? Kumbaga pagdating sa relasyon, kumbaga mag-i-invest ka ng emosyon, na mag-invest ka ng time, ng love, effort, na kaya kailangan maging wise, na maging matalino ka sa pagpili ng taong makakasama mo. No, hindi pwedeng ura-urada daw, hindi pwedeng bira-birada, hindi pwedeng basta-basta, hindi pwedeng madaliin,
No, hindi yang kanin na parang isusubo mo lang. Tapos iluluwa mo pag hindi mo kaya, no? Sinasabi sa dito na pagsawa ka na ganun. Kaya sinasabi dito na kailangan mag-pay attention ka, no? Maging wise ka pagdating sa mga desisyon, sa mga gagawin mong actions. And there's a Six of Cups, no? Maaring excuse me. May mabuo ditong plano, no? Mag-ingat ka lang with this past person, or either meron ditong mga nangyari from the past na maaring nagbigay sila ng inspiration, no, para magkaroon ka ng mga bagong creation, no, bagong plano, pangarap, no. Isang bagay na to na maaring nagbitbit sa'yo para mabago na yung sitwasyon mo. Parang sinasabi na gusto mo nang mabago yung estado mo, no, sitwasyon mo, kalagayan mo. What is the Judgment? Because the Five of Swords represent with the Page of Sword na being curiosity. Ibig sabihin dito, alamin mo kung sino itong tumatraidor sa'yo. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Na ibig sabihin, nasa paligid mo lang, no? Nagsusubaybay sa'yo or kilala mo pa. What is the Three of Wands? Because the Word card represent, guys, with the Star card, healing ka, recovery. Makaka-recover ka na, no, sa lahat ng mga bagay na naramdaman mo, na naranasan mo, makakaalis ka na. No, kung may hinihintay ka paper documents, makuha mo na, maaaring matupad mo na yung pangarap mo dito. No, may hiniling ka na maaaring mong mapanghawakan na. And there's a Ten of Swords. Ito yung sinasabi ko na kailangan mong umalis dyan, kailangan mong magdesisyon dahil marami talaga sumasabotahe sa iyo dyan. No, nasa environment mo, guys. No, there's a Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa kung saan ka lalago, kung saan ka lalakas. No? Kailangan mo mag-focus and being dedicated sa trabaho mo, sa gusto mong gawin sa buhay mo, sa mangyari sa buhay mo. And of course, there's something the Four of Pentacles. Basta protection na naman at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Kailangan mo maging balanse. Pagdating sa relasyon, kumbaga, kailangan maging wise ka. And of course, lalago at lalakas ang iyong finances dito, na magiging, parang layo-layo mo na sa dating ikaw. Parang ganun na mangyayari dito. No? Kumbaga makikita mo na yung better version of yourself. Ganda. Pagdating sa outcome, guys, and of course, there's a Page of Cups, makinig ka sa intuition and gut feeling mo. Meron ka lang hinala. No? Meron ka ng kutob kung sino tong tao na tong sumasabotay sa'yo. And there's a King of Pentacles. Ngayon, magiging mas maingat ka na sa mga plano mo. Sa mangyayari sa'yo. So, parang yung plano mo, yung hinihintay mo balita, mas lalo ka mas magiging maingat na ngayon. Hindi ka na magkukwento. And there's a Magician for manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. No? Kaya there's an evil eye talaga. No? Kaya siguro hindi natutupad at hindi mo nakukuha yung bagay na yan dahil kumbaga na sa paligid mo, maraming toxic. No? Na-attract mo yan hanggang sa nahahawa ka na ng negativities nila. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. No? Kailangan mo na putulin yan at maaani ka na. No, nandun ka sa concentration, nandun ka sa consistency pagdating sa trabaho mo, pero ang nangyayari, hintay ka ng hintay, walang nangyayari. Pero ito, kumbaga makakamtan mo na, makukuha mo na pag nakalayat, nakawala ka na dito from toxic environment, from toxic people. See, I told you, there's a Eight of Swords, diba? Napapalibutan ka ng toxic and negativities. No? Marami talagang, kumbaga, humaharang at humakad lang sa'yo. Even sa kaligayahan, mapagdating sa love life, ganun din. No? Kaya nagkakaroon ng mga problema eh. No? Parang, dati ang lambing-lambing nung bago pa lang kayo ng person mo, tapos bigla nagbabago siya. Kasi merong ginawa sa yung sumpa o kamalasan na sa tuwing magkakaroon ka na karelasyon sa una, okay. Pero darating ano na hindi na kayo magiging maayos. No? Parang magkakaroon ka ng argument, parang some of nowhere, magbabago na siya. Ganun yung ginawa sa'yo dito. Kaya protection naman at pangalaga mo yung sarili mo. And of course, there's a Two of Wands, no? Choices, pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Lalo-lalo na lagi kang natatraidor. No? Lagi kang binabackstab. No? Kung hindi ka trabaho mo, yung mga kaibigan mo or nasa paligid mo. Meron pa nga ako nakita dito kamag-anak eh. No? So let's see what is additional messages tayo. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So let's watch this. Okay, let's see. For finances and career, present what? So there is a Four of Wands by celebration. Some of you may homecoming, family gathering. Or may panibagong branches ka dito ng negosyo mo. Or maaaring magkaroon ka ng panibagong negosyo or magkaroon ka ng negosyo dito. No? And of course, there's a strength card. Kailangan mo ng kumpiyansa, confident. No, natatakot ka kasi eh. Baka hindi mag-work.
No, sa negosyo trabaho guys, or sa negosyo talaga may trying error dyan. No, kailangan mo sumugal sa eksena na yan. And of course, there's a chariot with an action and movement. Kailangan mo ng kumilos, mag-take ng action and decisions. Now, there's a two joining forces na maaaring ginagabayan ka at pinoproteksyonan ka ng ating angel spirit. And there's a need of cause, something moving forward. Makaka-move on ka na rin, makakawala at makakalaya ka na rin dito. No, unti-unti ka na rin makakabangon, makakaraos. No, pagdating sa finances mo. Okay, let's see additional messages. And because there's a Queen of Pentacles, no? There's a something maturity. No, ngayon mas magiging mature ka na how to manage and control your resource of income or finances. No? Kumbaga iwasan mo na yung mga hindi nakabuti sa iyong finances, no? Yung salary mo, no, kumbaga aayusin mo na yung sistema, kung saan napupunta, no, mas magiging mature ka na how to manage, no, yung pinaghirapan mo. And because there's an Ace of Pentacles, there's something a big shit and big money coming in. Wow! Na may malaking oportunidad, may malaking perang paparating. Na may malaking opportunities na darating sa buhay mo. Na magdadala sa ito ng changes. No? And of course, good position. Now, what is the additional messages pagdating sa love life? So, there's a 6 of Wands for victory is yours. Pagdating sa love life mo, na magtatagumpay ka, at there's an Ace of Swords with the mental clarity. Mas lumiwanag ang utak mo dito at yung pananaw mo. No, nabago ang iyong perspective dito, nabago talaga yung mga yung kaugalian or nakasanayan mo. Now, there's a 2 of Cups with a partnership. No, magkakaroon na dito ng heart-to-heart conversations, no? And of course, there's a 4 of Cups now, 4 of Swords, sorry. There's a 4 of Swords, something, an intuition, an inner voice. Some of you, no, nag-overfatigue na, there's a fear. Na nag-overfatigue ka, nag-overload yung utak mo. Ang dami mong iniisip. Some of you guys, no, parang balisa ka, hindi ka makatulog sa gabi. And of course, there's something, the Knight of Wands, for slow and steady. No, kalma lang. Huwag ka magmadali. No? Hinay-hinay lang. No, nangyayari kasi dito nag-overload ka kaya na parang nade-depress ka, na-stress ka sa lahat ng nangyayari. Kumbaga, kung alam mong step by step lang, huwag ka magmadali. Kung alam mong hindi mo kaya, huwag mong ilaban ng gusto. No? Hinay-hinay, unti-unti lang. There's a 6 of Swords. 6 of Swords represents with transition. Unti-unti ka rin dyan makakalis sa sitwasyon mo. No, makakabangon ka dyan. There's a victory eh. No, there's a breakthrough. Magtatagumpay ka dyan, kailangan mo lang maging mahinahon. Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a Fool card. For a leap of faith, there's a new beginning and healing. Pinapaalalahanan ka na magtiwala at manampalataya ka sa ating pong may kapal. And there's a King of Wands, lagi mong titigan yung possibilities. No, umiwas ka sa mga bagay na makakasama sa'yo. No, look at the bigger picture, yung consequences. No, and there's a Wheel of Fortune with a good luck and destiny is yours. No, magiging maganda na ikot ang kapalaran sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ano naman yung mga bagay na ginawa sa'yo, no? Na mga tao sa paligid mo, lalo na sa kalusugan mo, babalik sa kanila yan. See, there's a Knight of Swords. No, binigyan ka pa dito para mag-isip ka ng kung ano-ano. No? Para ma-depress ka, magkaroon ka ng anxieties. No, isa to sa kaya nahihirapan ka sa pagtulog. No, meron ako na sense dito with the gayuma din. No, kaya parehas kayo ng person mo na balisa. Hindi mapakali. No? Kasi meron tao dito na gumawa na hindi pa nakaka-move on. Meron ako na sense dito na ex. No, na hindi pa nakaka-move on. And because there's a Death card. No, maaring matapos na. No, ang ginawa sa'yo, kahibangan ito. No, mag-ingat din kayo dito kasi maaring gusto nito madego ka, no, masyegi, no? Pero kailangan pagmamasdan mo ang iyong kalusugan, no? Kailangan mong kumbaga antabayanan pa rin, no, ang iyong nararamdaman. Ano kasi kailangan mo umiwas sa mga bawal ha, there's a good news. May magandang balita. Ibig sabihin nito, bago pa magkaroon ng mga complication, ganyan, mayroong informasyon na ibabatid sa'yo. Makikita mo to with the visions, intuition, and dreams sa panaginip mo. Magdasal ka bago matulog nang sa ganun bigyan ka ng proteksyon ng ating gabay. No? There's a turning back, huwag ka mag-alala. No? Tatapusin ito with the Death card. Matatapos na to lahat ng mga bagay na nararamdaman mo. No? There is something part of direct with the Emperor, maging mature ka at maging grounded ka sa lahat na nangyayari. No? Huwag ka nag-share ng information with other people. Especially mga tao sa paligid mo.
No? So let's see what is additional messages with the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. No? Kapag nakapili ka na, comment down below kung anong number na pili mo para malaman mo ang sagot, no, sa reading na to sa dulo ng ating reading. No? Kaya kailangan ng tabayanan mo, panoorin mo at pakinggan mo. Nang sa ganun malaman mo ano ang magiging sagot sa tanong mo. So guys, let's see what is additional messages with the magical fire messages. So let's see and watch this. Okay, let's see guys. What is the magical fire messages? Represent what? What is the magical fire messages? And there's a goodbye to the old, hello to the new, no? Ito na yung panibagong chapter, guys. Na parang nasa-sense ko, magkakaroon ka na bagong eksena. Kailangan mo nang pakawalan, no? Yung mga nakaraan. No? You finish one part of your life and now a new and even better part is beginning. So, magsisimula talaga. No? Talagang tinapos na. Ano man ng yugto ng pinagdaanan mo, naranasan mo, ay maaaring nawakasan na. And there's a summer season. Ngayong summer season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo and express your individuality. Basta ipakita mo. Ano man yung mga bagay na ninanais mo, ano man yung gusto mo, ibahagi mo. Maging totoo ka sa nararamdaman mo. And of course, there's something about, kumaga, lucky color is green. Oh? What is the yin and yang oracle card? No, and of course, there's a guilt and sabotage. Meron talaga sumasabotahe sa'yo. Meron talaga may galit sa'yo. Alam mo, laking inggit sa'yo at galit sa'yo itong taon na to. And there's a receive. Na unti-unti mo na matatanggap lahat ng bagay na to. Na and of course, the reflection, huwag ka mag-alala. May tinatawag tayong reflection na naman yung mga bagay na ginagawa nila sa'yo, babalik sa kanila yan. What is the synchronicities represent what? And there's a bravery. So, kailangan mo maging matapang. No? Maging palaban. No? And of course, there's something guys with a rest. No? Ibig sabihin dito, kailangan mo ng pahinga. No? Masyado ka ng over fatigue. And there's a rise. No? Kung sinasabi dito, no, kala mo na nawala ng pag-asa. No? Dumaan sa parte na parang hindi ka na makakabangon. No, puro problema at suliranin, pero huwag ka mag-alala. There's a rise, no? Kumbaga, pagkatapos mo mapunta sa kalugbukan na sitwasyon, babangon at babangon ka. Rise from the ashes. Diba? What is additional messages? With a romance stage for a Mystic Love Oracle deck, there's an unexpected all of the sudden. May mga bigla ang pagbabago na magaganap na hindi mo ina-expect. No, kumapit ka. No, mayroong magandang resulta yan. And of course, there's a spiritual awakening, no, para mamulat ka at ma-realize mo na lahat ng bagay na to, it's a God purpose, no? It's a God will. And of course, there's a relationship reconnecting, so dito papasok ang connection about sa pag-ibig ulit, no? Kung sino ba talaga yung para sa'yo. What is an angel's number represent what? For an angel's number, represent what? And there's a 1330 with a starting fresh. So, magsisimula ka ulit ng panibago. Step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful. All your skills and talents will bring you spontaneous profit. Build your confidence and trust in your decision. Magtiwala ka sa decision mo, no? Dahil babaguhin na ulit ang mundo ng sitwasyon mo at ang ginagalawan mo, kailangan mo lang kumawala sa takot at pangamba mo. No? Kailangan mong makawala dyan sa takot na yan. What is the Money Move Oracle deck? Represent guys with the flexibility. No? Adapt slowly by using versatility. Compromise, adaptations, change. No? Kailangan maging flexible ka. No? Kailangan, it's either multitasking, kailangan ready ka, handa ka sa dapat lahat ng posibilidad. No? Kailangan open ka for new possibilities. What is additional messages with a clarifying for a love situation? Hindi pwedeng isa lang ang alam mo. No, hindi pwedeng yan lang ang kaya mo. Kailangan marami kang bagay na kayang gawin. O baka maaring marami kang kayang gawin, marami kang bagay na kayang maisa katuparan, no? Kailangan mo lang talagang unti-unti lang, no? Huwag kang magmadali.
No, maaaring multitasking ka, no? Pero kailangan maging mas mautak ka. What is the clarifying for love situation? Represent with the prickly defenses. Barriers are caused. Barriers caused by past hurt. Block, you be patient. Haba mo yung pasensya mo. Isa sa nagbibigay blockages dito, yung mga nakaraan, no? Nakaraang kabiguan, mga naranasan, kailangan mo na itong pakawalan. Kaya sinasabi, goodbye to the old, hello to the new eh. The new chapter is here. Bakit ka mananatili sa nakaraan? Diba? So, let's see what is the shadow work represent what. Haba naman yung pasensya mo. May mga parte lang sa buhay mo na kailangan matapos, no, kailangan mabago, kahit na gustong-gusto mo pa, pero kailangan mo ng pakawalan at bitawan. What is the shadow work represent what? And of course, the shadow blossom. Resilience, nourishing. Ibig sabihin dito, you need both sunlight and darkness to bloom fully. Diba? Kumbaga sa buhay natin, tulad to ng isang bulaklak, no? Para lumago ka, kailangan mo ng madilim na parte ng buhay mo at kailangan mo rin ng liwanag. No, dalawang parte na yan na kailangan mo sa buhay mo kasi hindi ka magkakaroon ng realization sa buhay mo kung hindi mo naranasan yung mga kalugmokang stages, no? Yung mga part na para ka nasakta na bigo, na disappoint, nagkaroon ng failure, no? Doon yun yung part na darkness, no? Hanggang sa makita mo yung kaliwanagan na yun sagot, no? Na mapagtatagpi-tagpi mo na, kaya pala gato, kumaga marirealize mo na kaya pala nangyari mga ganong kasi there's something, a God purpose, no? Kumbaga kasama siya sa journey mo, no? Doon ka lalago, no? Doon ka lalakas. Sa lahat ng mga naranasan mo, yung pain na yan yung magiging kalakasan mo, no? Sa mga susunod na eksena na tatahakin mo. Kaya magtiwala ka at mas maging matibay ka, no? At maging mas malakas. What lies beneath with the future? What lies beneath with the future represent what? And there's an envy. Diba? Itong eksena na to ay punong-puno ng inggitera. No? Yung buhay mo ay napapaligiran ka talaga ng inggitera. No? Pasensya na, pero talagang maraming inggit sa'yo. Kaya sinasabotahe ka with the guilt. Diba? Naiinggit sa'yo, kaya ka sinasabotahe. Diba? Bakit sinasabi na, anong kaiinggitan sa akin, kito ganyan? Maraming factor kung paano kaiinggitan ng tao. No, maraming factor para mainis sila sa'yo dahil maganda ka, magaling ka, no? Mabait ka. No, maraming mga bagay na meron ka na wala sila. No, kaya nga meron word na insecurities eh. 'Di ba? Kumbaga meron kang bagay na meron, sila wala, no? Kaya sila nai-insecure, no? So, let's see what is the clarifying for a life situation. What is the clarifying for a life situation? Sa buhay mo, paano natin ito i-clarify? Represent with the tide of transition. Diba? Embrace the tide of change with an openness, allowing the even flow of life guide you transformation into love and work. So see, 'di ba? Tanggapin mo na mabago na, no? At dapat buong puso mo nabuksan ng posibilidad at dadaloy ang magandang eksena sa iyo na magiging gabay ito, no? Yung mga nangyari sa iyo, magiging gabay yan, no, para mabago na yung mga nakagisnan, mga nakasanayan at nakagolian mo, no? Dati siguro, guys, no, parang nagtiwala ka, no? Naging mabait ka, naging mapagbigay ka, hindi porkit ganun yung attitudes mo, no? Kumaga, magiging maganda na ang pakikitungo ng mga tao sa paligid mo. Kasi yung iba dyan, dahil sa naging mabait ka, kaya ka iniinisan ka, kaya ka sinasabotahe. Dahil parang iniisip nila, sip-sip ka, sul-sul ka, ganyan-ganyan. Kaya sinasabi sa'yo dito, no? Mas maganda ng, parang sinasabi dito, mag-adjust, no? Mas maganda na yung manahimik ka, magkaroon ka ng, kumbaga sariling mundo, at ganyan nga, may sarili kang mundo, kinaingitan ka pa. So, kailangan mas maganda na yung tahimik ka na wala sila nakukuha impormasyon. Diba? Yung mga tao na yan, mas lalo silang ngingit-ngit sa galit kapag alam nilang tahimik ka, na wala silang nakukuha sa'yo. Diba? Kasi wala silang ilalaban sa'yo eh. So, mas maganda, magtrabaho ka ng matiwasay, no? Huwag ka magbigay ng kahit anong impormasyon. Mas maganda yung wala kang kaibigan dyan sa trabaho na yan. Kung alam mong mga tao na yan is plastic, no?
Kailangan mong proteksyonan mo ang sarili mo at dumistansya sa mga taong negative at magiging lason sa eksena mo. Diba? So let's see what is the path of the light. What is the path of the light? Represent what? Represent with a peace of mind. At yung sinasabi ko kanina eh. Diba? Mas maganda ng may kapayapaan ka, may kalayaan ka sa kaisipan, no? Hindi mo kailangan makisalamuha sa kanila, diba? Gusto mo na katahimikan dito. True love release and inner reflections. I find peace. My perspective is gentle and loving and approach each step with a confidence. In moment of fear, I remain brave, knowing that peace resides with me. So see, diba? Kumbaga, hindi sa pagiging matapang na, kumbaga, labanan mo, gato ganyan, hindi. Yung, kumbaga, ang kahulugan ng pagiging matapang, yung hanapin mo yung sarili mong katahimikan. Diba? Kumbaga, dumistansya ka, alisin mo yung bagay na makakasira ng iyong mental health, no? Kailangan mo ng kumpiyansa ng may sakatapara ng gusto mo mangyari sa buhay mo. No? Kumbaga sinasabi dito, hindi magiging kahinaan at hindi magiging kalakasan yung mga tao sa paligid mo. Diba? Mas maganda na yung, kumbaga mayroon kang sariling buhay, may sarili kang gusto mangyari. At para matupad yung mga pangarap na yon, kailangan maging tahimik at maging, magkaroon ka ng peace of mind. No? Hindi mo kailangan makipagsalamuhan ng matagal at makipagbababaran sa kanila. Diba? Kumbaga, kailangan mo ng kalayaan and of course, dumistansya sa mga taong alam mong makakasira ng iyong buhay. So, let's see what is the pick a card, yes or no. Alamin na natin ano magiging ganap sa'yo at magiging sagot sa tanong mo. With a pick a card, yes or no, let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, ito na yon. So, let's start with the number 1. Kung sino nakapili na number 1, ito na yon, guys. There's a yes. Wow. Being shown the way, welcome with open arms, no? Ipapakita mo dito na tanggap mo ng dalawang kamay, ng buong puso at kaluluwa mo, yung mga bagay na ipagkakalob sa'yo. Taray. And of course, there's a yes with a number 2. Your dreams take flight, fluttering around busy, no? Kumaga mangarap ka at mas matayog ang mararating mo at yes, magtatagumpay ka. Number 3. There's a yes. Wow, all yes, ha? Number 3, fitting it all into place, coming together, united. No, ibig sabihin dito, guys, no? Kumbaga, ilalagay talaga sa'yo yung mga bagay na para sa'yo. Dadaling ka kung saan ka komportable, kung saan talaga makakabuti sa'yo. Aalisin ka ng ating gabay, ng ating Panginoon kung itong bagay na ito hindi makakabuti sa'yo. Ibig sabihin, it's meant for you, no? It's good for you. Talagang, or fit for you, talagang nakalaan para sa ito at buong puso mong tanggapin to. So guys, this is a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign of Virgo. So Virgo, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng adsaway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na gumapo na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!